Okay, pag-usapan natin ngayon ang biglaang pag-relieve kay General Torre. Ano ang dahilan? Okay. Ito, nag-message sa akin yung isa kong masugid na subscriber. Sabi niya, General, ba't na-relieve si General Torre? 2 months pa lang siya sa serbisyo, relieve kaagad. Akala ko ma-reach niya ang 2 years in service. Sir. So, ako, nakita ko na posibleng mangyari ito. Opinion ko lang ito ha. Ang isa sa mga dahilan, yung nangyari sa hindi niya pagsunod sa kautusan ng National Police Commission. Bilang PNP chief, merong order ng PNP chief, binalasan niya ang mga top PNP officials. Yung si General Nartates, inalis niya bilang number 2, second highest ranking PNP, Lieutenant General Nartates, siya ang Deputy PNP Chief for Administration. Nirelieve niya, inilagay niya bilang Area Police Commander sa Western Mindanao. Tapos si Lieutenant General Banak, ang ipinalit niya bilang number 2, highest ranking PNP. Then may mga iba pang opisyal. Normal yan, ginagawa ng PNP chief. Halos lahat ng PNP chief, pag upo nila, ganyan ginagawa, binabalasa. Okay. Ngayon, ang National Police Commission, chaired by the Secretary of DILG, mayroong kapangyarihan to review yung mga ganong reassignment o order na ini-issue ng PNP chief. Nakalagay yan sa batas. So, ang National Police Commission nagpalabas ng resolusyon. Pinapabaliwala yung order ni General Torre, yung balasahan niya ng mga police generals. So, ang resolusyon ng National Police Commission, inuutosan si General Torre na ibalik niya si Lieutenant General Nartates as Deputy PNP Chief for Administration. Ibalik niya. Hindi siya sumunod. Instead na sumunod sa resolusyon ng National Police Commission, ang nangyari, ang 18 police regional directors nag-issue ng statement, parang manifesto, na they are one, they are united with their PNP chief na so nagkaroon na ng conflict of, anong tawag doon? Turf war ang tawag sa Billionaire News Channel na unang nagbalita yan. Nagkaroon na ng bangayan ng authority. So, sino na ang masusunod? Ang National Police Commission o ang PNP Chief? Yan. Kaya ako, bago lumabas tong balita ito, nag-iisip, ano na kayang nangyari, ha? Kailang napupursight ko na. Magkakaroon talaga ng banggahan. Sino ang bibigay? Sino ang masusunod? Okay, so, ang decision, presidente. So, ito, analysis ko lang, opinion ko lang ito. Ayaw magpatalo si Secretary. Kasi pag hindi susundin yung NAPOLCOM resolution, ang mapapahiya ang NAPOLCOM. Ang mapapahiya yung chairman ng NAPOLCOM na si Secretary John Vic Rimulya.
kung ako ang secretary ng ano, hindi pwede yun. It's either aalis na lang ako as secretary ng ano, aalisin ako as, or siya ang alis. Dalawa lang yan. Yan ang tingin ko, analysis ko lang ito ha. Kaya, siguro, again, speculation ko lang ito, kasi hindi man, si Secretary Remulla, ulitin ko, kung ako ang Secretary Remulla, punta na ako sa Presidente. Alter ego ng Presidente ang DILG. Secretary. Magreklamo ako. Sir, ano bang nangyari kay General Torre? Ayaw man niyang sundin yung National Police Commission, what's the use na mayroong National Police Commission? Ang mandate ng National Police Commission is to oversee the operations of the PNP. Kaya nga National Police Commission eh. So reklamo ako. Yun, most likely nagreklamo yung NAPOLCOM, nagreklamo yung mga commissioner, kasi si General Torre kasama rin siya sa commission. Doon sa resolution, siya lang hindi pumirma. Yung, I think, 4 na commissioner, pumirma lahat. Isinantabi. Binaliwala ni General Torre. Malaking bagay yun. And then, nag-decide ang presidente, sino ngayon ang pipiliin niya? Si General Torre, na sumunod sa utos niya na nag-ano sa KOJC dahilan para mag-surrender si Kibuloy, tapos PRRD. In fairness, marami ang naitulong ni General Torre kay PBBM. Kaya lang, sino ngayon ang mas mabigat sa presidente? Sino ang paboran niya? Ang PNP chief o si Secretary Remulla, John B? Kaya ang alam ko, malaki ang utang na loob ni PBBM sa mga Remulla. Kasi nung election 2022, ang Cavite, second vote-rich country in the Philippines, next to Cebu. Ang laki ng lamang ng UNITIM. Ayan. Kaya, tingnan nyo, magkapatid na Remulla, dalawang sekretary. Ayan. So, yun po ang aking opinion, analysis na hindi yan, that's not absolute truth. Baka mali ako. Baka kung ano. I-comment nyo na lang kung ano yung ibang dahilan na alam nyo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Kaya namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila. Binibigyan natin sila ng, nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na anak ko dire sa area ni Bae